Siguro nasanay po sila doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte na si Digong na siyempre tatay erpat ng Vice Presidente yun. Di po ba? Ngayon, dahil tayo po ay nakapag-lunch na sa pamamagitan ng Kasim, no? At sa pamamagitan ng pampano na ulam, dumako na po tayo sa dessert. Sunod-sunod, ano ho, mga kababayan, sisimulan ka sa umpisa, sisimulan ka sa almusal, tapos hanggang tanghalian, baka umabot to ng pananghalian. Ngayon, syempre, mag-dessert na ho tayo, mga kababayan. Nandiyan na si Jay Kamote at si Miggy Mango. Masarap na masarap po yan. At least kumpleto na po, mga bossing, yung inyong tanghalian. O meron pa dito, ay dumagdag pa. O ayan, dumagdag pa. Si Hanilet, putragis na yan. Si Hanilet na asawa ni dating Pangulong Duterte, nasama na din mga kababayan. Si Hanilet Camille C. Si Christine Applegate Estrada. No, pang ilang apelido ng senador to. Si Denise Escudero. Biruin nyo, bakit kasali kabit ni Digong? Yan ho yung naisip nila Mga boss chief amo sir. At eto pa ho, no? Eto yung ipinipilit nung mga DDS. Ipinipilit po, mga kababayan, no? Maganda naman ang kinapuntahan. Okay naman ang kinapuntahan. Pero ang pinagpuntahan mga bossing, eto daw po, no? Papakita ko sa inyo, ha? Ay, sandali. Nagkamali ako ng pindot. Eto yung pinagkapuntahan daw po, mga kababayan. Yung pagbibiro natin at pang-aasar natin na pagtatanim ng mga trees, mga bossing chief amo sir ng Vice Presidente, kasama pala doon sa confidential funds na pinagkagastusan ho. Yung sinasabi natin, sige nga, magsabi ka, ano ang mga nagawa ng Vice Presidente? Tapos sasabihin naman ng mga DDS, tree planting. Kasama naman pala dyan. Diba? Ngayon, confidential funds. Game. Update. Ayon kay COA, ICFAO Auditor Sailin Del Campo, nagsumite ng listahan ng Office of the Vice President ng 105 activities bilang tugon sa Notice of Suspension kaugnay ng liquidation ng Department liquidation ng December 21 to 31. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ito yung sinasabi na 11 days, Ma'am Merly Belen. No? 11 days, ubos yung confidential funds. Dagdag ni Del Campo, ito daw po yung mga kabilang doon sa mga nakalista, ha? Kabilang sa mga nakalistang aktibidad ay tree planting. Ayan, sabi ni kamusta tinanim ng puno ni Sarah, buhay pa kaya? Tree planting, yan, tama, may nagkomento kanina dyan. DENR. Di po ba? Kung talagang seryoso sa paglaban, sa pagsugpo ng terorismo sa ating bansa, mga bossing, hindi ka sasayang pero dapat may kinapupuntahan talaga yung budget dahil ang DENR naman, hindi naman magbibigay ng pondo o budget yan para dagdagan po yung paglaban sa terorismo, mga kababayan. Kumbaga, kung saan hiningi, kung para saan yung paghingi ng budget na yon, dapat doon ilagay talaga. 'Di ba? Dapat yun doon igastos talaga, mga bossing. Kabilang sa mga nakalistang aktibidad ay tree planting, gift giving, Christmas party. Baka sabihin nyo ako ay nagsisinungaling. Galing po yan sa mga galing po yan sa mga balita po, mga kababayan. Christmas party, confidential party. Tapos ang laging sinasabi ng mga DDS, sinasabi nila lagi naku, wala, kami ay sampalataya kami kasi ginagamit doon sa pagsugpo
ng mga terorismo itong, confidential funds. Pero hindi, oh. Ulitin ko, tree planting, gift giving, mga pagbibigay ng regalo, Christmas parties, 'no, appreciations night, at medical mission. Yun po ba ang isinulat nila nung sila ay humihingi ng budget para sa confidential funds? Ano po ginagawa nung mga, 'yan, DOH, Department of Health, 'no, mga, DENR, oh, tapos malaman-laman mo Christmas party, 'no, pera ho ng taong bayan 'yan, eh, 'di po ba? Kapagka nga tayo, lagi na 'tong nagagamit, pero uulitin ko lang ho, pagka nga ho tayo mga kababayan, humihingi tayo ng pera sa ating mga magulang at sasabihin natin kung saan natin gagamitin, papagalitan ka kapag umuwi ka na hindi yun yung binili mo, eh, 'no? Mayayari ka, mapapalo ka pa kapagka, nakita na, "Oh, mali, iba naman yung binili mo, bakit eto?" 'Di po ba? Medical mission, hindi natin kino-question yung medical mission, alam natin maayos yan. Pero ang tanong, para diyan ba talaga yung pera? Paano na, 'di yan po yung ano, yan po yung hinarang din po, 'no, nung humingi ng pondo o budget ang Vice Presidente dati. Dahil 2 billion ang hinihinging ano, budget para sa Vice Presidente at nung nakita ho dun, mga doble-doble lang din po. Yung mga paulit-ulit, like example, um, meron ng proyekto ang ano tawag dito, meron ng proyekto yung mga DOH, meron ng mga proyekto na inuulit lang po nila. Sa panahon ho ngayon, lugmok ang bayang Pilipinas, ang kinakailangan po natin, mga kababayan, magtipid. Siguraduhin na yung ating mga pera po o yung pondo ng bayan ay pumunta doon lang sa dapat kapuntahan ho. Wala nang yung paulit-ulit na mga ganyan, 'di ba? Sabi ni PMA, kaya pala sabi ni Robin Padilla, kung nakapunta na ba sa bundok si COA auditor kasi gustong pa-audit yung mga yung mga puno na itinanim ni Sara daw ho, mga kababayan. Baka nga ho yun, ano? Tapos sasabihin no, mga bossing, nung mga ibang mga, vlogger ni Sara Duterte ay, yung mga vlogger, yung mga vlogger ng mga DDS, ang tali-talino ni Robin. Kapagka nagtatanong, yung tanong lang ni Robin ang maaalala mo. Wala ho akong naalala na tanong ni Robin Padilla na kumbaga ho, may naging kabuluhan doon sa impeachment.